Good evening mga idol. Dito na naman po ako at nandyan na naman po kayo. Magandang gabi po ang aking bati sa aking mga idol. Ngayon po ay araw po ng... Anong araw ba yan? Pati ang araw nalilimutan na. No, pero ang ebanghelyo po kasi ngayon ay napakahalaga sa mga tao, no? Hindi lang sa akin kundi sa mga tao kasi napakahalaga nito. Medyo mabigat ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo po ngayong araw na ito ay Marcos 3 mga talata 22 at 30 po. Yan po yung kasi napakabigat po talaga nito ang hindi ko mabanggit, napakahirap po kasi talaga sa totoo lang, no? Yun po kasing espiritu, no, napakabigat niyan. Kung lalapastanganin mo. Yan po kasi ang ebanghelyo ngayon, no? Parang hindi lang parang yun po talaga, no, ang paglapastangan sa Espiritu Santo, no? Kasi sa bandang huli po niyan ng ebanghelyo na yan ay mula po sa Marcos 3 mga talata 22 hanggang 30. Sa bandang huli po kasi ay sinasabi po talaga na talagang ang paglapastangan, no? Pag nilapastangan mo ang Espiritu Santo, no? Tingnan po natin, no? Subukan po ninyong basahin, no? Sa Marcos 3:25 sa bandang huli po kasi yun, no? ng ebanghelyo na ito, Marcos 3 mga talata 29. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, no, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan, no. Napakahirap po palang lapastanganin ang Espiritu Santo. No, di ba? No, pero yun, totoo yun. Totoo talaga yun kasi sabihin na natin wala pa yung Espiritu Santo, no, yung anak pa lang nilapastangan na no, nilapastangan na mula sa ama, anak, nilapastangan ang anak, pinako sa krus dahil itinuring na makasalanan, di ba? Pag napastangan na yun, kaya ngayon yan pa din ang sinasabi, paglapastangan sa Espiritu Santo. Nilapastangan na nga nila ang anak, ngayon lalapastanganin pa rin nila ang Espiritu Santo. Diba? Ipinako na nila sa krus ang Diyos. Yung Ama na nagsakatawang tao, nilapastangan nila ang Ama. Diba? Anak na yun eh. Diba? Nilapastangan na nila. Hindi na nila pinaniwalaan. Ngayon, Espiritu Santo na, paglapastangan pa din. Minura si Kristo, di ba? Minura ang alagad ni Kristo. Yan. Kaya napakabigat ng ebanghelyo na ito ngayon. Dahil totoong nangyari sa panahon natin ngayon, paglapastangan. Alam niyo ba yung paglapastangan? Pero murahin mo ang Diyos mo. Hindi kung sino siya, ha? No, pero may nagmura di ba? Napakataas ng pagtingin ng mga tao sapagkat siya ay mataas na leader, no, ng bansa. Minura ang Diyos. Minura ang
kanyang alagad. Di ba? Paglapastangan. Paglapastangan. Yun yung punto natin ngayon. Kaya napakabigat. Kaya nga sabi ko, di ba, sa mga video ko dati pa, huwag patayin. Di ba? Pag makasalanan, huwag patayin. Ikulong lang. Bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos sa kanya. Hindi katulad noong 2016 na pamumuno ng ating gobyerno na kapag ka makasalanan, dapat patayin, di ba? Kaya nga may EJK dahil kapag makasalanan, dapat patayin. Di ba? No, pero ngayon, sabi ko sa kanya, sa katotohanan, sabi ko, dapat wag patayin kahit na nagkasala siya. Nagkasala siya, totoo yan, nagkasala siya eh. Kasi kahit na nagkasala man ang taong yan, wala kang karapatang tapusin ang buhay niya. Diyos pa rin ang dapat ang bahala dyan. Pero ijig, pag makasalanan, patayin, hindi. Di ba? Yun ang punto natin. Kaya ngayon, hindi siya pinatay, di ba? Ikinulong lang. Ikinulong lang para maintindihan niya. Di ba? Dapat maintindihan niya kung totoong nagkasala yan. Kung nagkasala man yan, Diyos pa din ang bahalang pumatol sa kanya, di ba? Para maintindihan niya. Kaya napakabigat ng Ebanghelyo ngayon. Napakabigat. Huwag mong lapastanganin ang Espiritu Santo sapagkat walang ano, di ba? Walang kapatawaran. Walang kapatawaran. Kaya nasa ICC na siya. Di ba? Nasa ICC na siya. Nasa ICC na siya. Kung tutuusin niya, wala talagang kapatawaran niya. Ewan ko na lang, no? Kung time team siyang magsisi. Hindi ko rin alam. No? Hindi ko rin alam. Pero biro mo, murahin niya ang Diyos. Murahin niya ang Santo Papa na itinalaga ng Diyos. Mismo ni Kristo ang kanyang mamamahala sa kanyang simbahan. Sa iyo ay Pedro, itatag ko ang aking iglesia. Iglesia. Simbahan. Diba? Tapos ganunin mo lang paglapastangan. No? Kaya maniwala kayo at sa hindi. Ganon din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Wala na si Kristo. Nasa langit na. At naipako na nila sa krus noong panahon na yun. Kasaysayan na lamang ito eh. Pero nangyayari sa panahon natin ngayon. Mas ginugusto nila na ipako sa cross ang makatotohanan. Walang confidential fund. Walang confidential fund dyan. Walang confidential fund. Pero sa panahon natin ngayon, Espiritu Santo na, ipinanalo nila. Ano? Ano ang ipinanalo nila? Di ba? Ngayon nag-aaway-away sila. Unity team, kunwari. Unity team. Nagkasundo sila para talunin ang makatotohanan. Walang confidential fund. Ngayon, isinusulong, kunwari. Aywan ko na lang, no? Pero siyempre, believe tayo kay Trillanes. Ginamit din natin si Trillanes. Isinusulong daw ni Trillanes noong na magkaisa ang Unity at Marcos. Ambot na lang, no? Pero mag-isip sa puso ng katulad ni Kristo. Totoong walang confidential fund. Yan. Kaya nga,
ang sinasabi ko ay makinig. Hindi lang makinig sa salita ng Diyos, kundi isabuhay kung ano ang nais ng Diyos. Isabuhay. Walang confidential fund. Walang confidential fund. Matagal pa ang 2028. Sabi nga ng mga kandidato, bawal bawal, di ba? Hindi pa nga sila nangangampanya na. Parang gano'n ang ibig sabihin natin na bawal. Pero sila nagtatrabaho na. Nagtatrabaho. Kahit bawal. Ginagawa nila ng fake news para sila ay maging mabuti para sa 2028 ay sila ay ang manalo. Di ba? Kaya wag ninyo sabihin na ang hindi daw dapat nakikialam ang simbahan sa politika. Ako. Saka na tayo mag-usap ulit tungkol dyan. Pero ang simbahan ay nanatiling tumatayo, tumitindig, katulad din ni Kristo, tumatayo nung panahon noon, tumitindig sa katotohanan. Ngayon, Espiritu Santo na, tumitindig din yan, tumatayo para sa katotohanan. Baway na, bye.